Yo, what's up mga kwentuhan? Nandito na naman po tayo sa bagong episode ng mga kwentong safety. Isa po sa mga mandatory DOLE reports na kailangan po nating isubmit ay yung tinatawag na AEDR. Ano nga ba ang AEDR? Nakapag-submit na ba kayo nito? Meron bang form na ginagamit bago natin isubmit ito sa DOLE? Kung may form man, na-try nyo na bang sagutan o re-accomplish yung form na yan? Again, ako po ulit si Reg Basco. Samahan niyo po ulit ako, no? Pag-usapan natin, ano nga ba itong tinatawag na AEDR? Tara po, magkwentuhan po tayo. Isa po no sa mga mandatory DOLE reports na kailangan po nating isubmit is the AEDR or the Annual Work Accident Illness Exposure Data Report. Okay? So yan po ay nakalagay sa ating Department Order 198-18 no na kailangan nating mag-submit nitong report na to, and it is again mandatory. Okay? And nakalagay din po sa ating Labor Advisory number 04, okay, series of 2019 that the AEDR must be submitted every January 30. Okay? Mas mahaga, mas okay. Okay? So kaya nga po itong report na to, suggestion ko lang po no, dapat po i-prepare po natin ito as early as the first week of January. Okay? Hindi mo naman pwedeng mas mapaga kasi kailangan matapos mo muna yung data, okay? Matapos muna yung taon, no? January to December. And after matapos nung taon na yon, first week, yung susunod na taon, no? First week ng January, pwede na tayong magsimulang mag-accomplish or kumuha ng mga data para maipasa po itong report na to. Okay? Huwag nyo na pong hantayin na umabot pa yung halos January 30 na. Mas masubmit natin ng mas maaga, mas okay. Kesa po mag-rush tayo na baka lumampas. Okay? So again, AEDR must be submitted, okay, more or less January 30, okay, kada taon po. This is an annual requirement po ng DOLE. Ngayon, no, isa po sa mga madalas tinatanong po is, sino ba ang dapat gumawa ng AEDR? Okay, of course, yan pong requirement is a safety requirement, so usually, safety officer po ang gagawa niyan. Okay? So, tayo po ang mag-accomplish ng form na to. Okay? Pero, pwede naman tayong humingi ng assistance because kakailanganin din natin yung ibang data. Okay? So, pwede naman po tayong humingi ng assistance from the health personnel. Kung meron man tayong first aider, nurse, physician, or even dentist. Okay? And pwede rin tayo, of course, humingi ng tulong sa ating mga timekeepers and sa HR. Okay? But then again, safety officers, dapat po tayo po ang manigurado, tayo po ang mag-accomplish, tayo po ang gumawa ng report na to. Okay? Bago i-submit sa DOLE. And again, meron po tayong form, no? Meron pong binigay na template or form si DOLE na kailangan na lang po nating i-accomplish. Okay? So, check nyo na lang din po yung form na yan. Actually, hindi rin ganun yan kahabang sa i-accomplish. Kailangan lang alam mo kung ano yung mga dapat ilagay dyan. Ngayon, ano ba dapat ilagay dyan? Okay, paano ba sagutan yung form na yan? Check po natin to. And itry po nating i-accomplish yung isang AEDR form. Okay? Ito po, ngayon kung makikita nyo sa form, okay, dun po sa pinaka-upper right, no, may nakalagay po dun na date and merong space provided. So, anong ilalagay dun, no? Ang ilalagay lang naman natin dun is yung date kung kailan mo ginagawa yung AEDR mismo. Okay? Or, kung inabot ka man ng ilang araw, no, yung last siguro date, no, na natapos mo or na kompleto mo tong form na to. So, yun lang naman po ang ibig sabihin na nakalagay na date dyan sa ibabaw. Okay? And then, ngayon, pasok tayo dun sa pinaka-form mismo. Okay? So, nakalagay po, unang-unang linya po dyan, name of establishment. So, ibig lang naman po sabihin yan is yung pangalan po nung establishment natin. Please take note. Okay? This is again a report that is to be submitted per workplace. Kung nasaan ka mang lugar, okay, yun po ang i-consider mo na name ng establishment. Kung ikaw man ay nasa main office, kung ikaw man ay nasa isang branch, okay, kung ikaw man ay nasa isang construction site, so meaning kung ano yung pangalan ng project mo. Kung ikaw man ay nasa isang planta, ano yung pangalan nun? So again, ang pag-submit po nitong AEDR ay kada workplace. Okay, so ang ilalagay nyo po ulit dyan sa name of establishment is the actual name nung lugar mismo, no, kung saan po tayo nagtatrabaho. Ano bang pangalan ng establishmento na to? Okay, so iwasan po natin na
hangga't maaari may acronym, no? And iwasan din po natin hangga't maaari maglagay ng mga abbreviation. Okay? So kumpletuhin po natin, okay, yung pinaka pangalan ng establishment natin sa linya na yan. And next line po, no? Tingnan naman natin nature of business. Okay, so ano ba tayo? Tayo ba ay nasa construction? Tayo ba ay nasa manufacturing, no? Nasa mining, nasa retail, nasa services, okay? Kung saan man, okay? Kung ano man yung ating nature of business, yan po ang ilagay nyo dyan. Okay? And sa third line, address. Of course, yan po yung sinasabi ko kanina. This is a per workplace requirement. So, ang ilalagay nyong address dyan, hindi po yung address mismo. Halimbawa, kung kayo ay isang branch, address ng main office, hindi po. Yung address mismo ng lugar na pinagtatrabahuhan natin. Okay? So, kung makikita nyo po, yung first 3 lines na yan are just basic details. No? Yan po ang kikilalanin na lugar nung submission po ninyo. Yan po meaning yung establishment na nagsasubmit ng report na yon. Okay, so next po tayo. So kung makikita nyo, may nakasulat po dyan na exposure data. Pero sa pinaka right side po nyan, may nakalagay dyan na January to December. Tapos merong space provided. Okay? So simple lang naman pong ilalagay dyan. Ilalagay nyo lang po dyan yung year, no, na ipapasa nyo sa DOLE. Na dyan manggagaling yung data, yung taon na yan. Okay? So usually, halimbawa, magsasabit ka for 2023. Ngayon, magsasabit ka. Okay? Of course, January to December ng 2022 yung datang meron ka. Okay? So, ganun lang po yun meaning, ang ilalagay yung taon dyan is yung pinakataon na panggagalingan ng buong data na ilalagay natin dito. Okay? Minsan may makikita ko yung nakalagay dyan na 19. Okay? So, burahin nyo na lang po yun. So, palitan na po natin. Okay? Again, the actual year na panggagalingan ng data na ilalagay natin. Okay, next po, no, makikita nyo po na nakalagay is the number of employees. Ang ilalagay nyo lang naman yan is ilang empleyado ba ang meron tayo the whole year. Eh baka matanong ninyo, eh paiba-iba kami ng manpower. Wala naman fixed na manpower from January to December. Okay, dito po pwede nyo na lang sigurong i-average. Okay, wala naman po sigurong problema doon. I-average nyo na lang po ilan bang naging empleyado ninyo sa workplace na to for the whole year. Yun na lang po ang ilagay nyo dyan. Pag sinabing number of employees, lahat po. Okay? Regardless kung ano mang status niyan, maaring meron kayong agency na nandyan, meron kayong mga subcontractors, isasama po natin yan sa report po natin. Okay? Yun po ang total number of employees na nagtatrabaho sa lugar na yon. Okay? Next po is the total hours worked by all employees during the year. So, in other words, yan po yung total hours, no, na trinabaho ng lahat ng tao. Meaning, i-add mo po, no, lahat ng oras na trinabaho ng bawat isang empleyado sa buong taon. Okay, ngayon, iba't iba po yung klase ng computation dyan. Okay, dito medyo kakailanganin nyo, no, yung tulong po kung meron man tayong mga timekeeper or even si HR, kailangan po natin yung tulong dito. Okay, so again, may iba't iba pong paraan paano po makompute yan. Okay, pero wag po kayo mag-alala. Gumawa na rin po tayo ng separate video dyan, okay? Some ideas or tips, no? Paano ba i-compute yung total man-hours work for the whole year? Check nyo na lang din po. Okay? And then next po, no? Injury summary. So, may 4 po na items na kailangan natin i-accomplish dyan, no? Number 1, the total all disabling injuries or illnesses. Okay? So, pag sinabing disabling injury, yan po ay pwedeng death. Okay, may namatay. Okay, permanent total disability. Yan po yung siguro naputulan ng 2 braso, nabulag yung 2 mata. Okay, naputol yung 2 paa. Okay, parang ganon. Next po, no, yan din po yung permanent partial disability. Yan naman siguro yung partial lang. So, siguro naputulan ng daliri, naputulan ng braso, nabulag isang mata, no? Yun naman po yun. And ano pa? Andyan din po yung temporary total disability. Meaning po, nagka-injury siya or nagka-illness, tapos hindi po siya makakapasok kaagad, okay, sa trabaho. Yun po ang ibig sabihin ng disabling injury. So, sa item na yan, simplihan po natin. Ang isusulat nyo lang dyan is ilang tao ba? No? Ilang employee ba ang nagkaroon ng injury or illness na work-related, tapos hindi po nakabalik sa trabaho within 24 hours.
Okay, usually yun po ang tinatawag natin na disabling injury. So meaning, ang nakalagay dyan na data is bilang ng tao, no, na hindi nakabalik sa trabaho matapos maaksidente or magkasakit. Next po, no, total non-disabling injury naman. So, total non-disabling injury, yan naman po siguro yung mga nagkaroon ng first aid cases or minor cases, no, na kailangan pa rin ng aksyonan, pero makakabalik naman sa trabaho, okay, within 24 hours, and magagawa yung normal niyang function. Okay? Please take note, wag po natin itong dadaya. Ay, no, marami po dumadaya dyan na minsan pinapapasok na lang po para within 24 hours, no, pinapapasok na lang para hindi mabilang sa disabling injury. No, ulitin ko, ang non-disabling injury, makakabalik sa trabaho within 24 hours, pero magagawa niya yung normal niyang function. Okay? So, ganun lang po siya. And next po, no, we have the frequency rate and severity rate. And makikita nyo rin po sa form. Meron po yung binigay na formula how to compute for the frequency rate and severity rate. Okay? And again, check nyo na lang din po, no? Meron din po tayong ginawang video dyan. Okay? Para ma-consider po ninyo, no? Paano ba mag-compute ng frequency rate and severity rate? Iba't ibang sample, no? Iba't ibang cases. Okay? Check nyo na lang din po. Okay? O, ngayon ganito. Mas madali po mag-compute niyan pag wala kang disabling injury. Okay? Kasi pag wala kang disabling injury, 0, ang frequency rate at severity rate mo, 0 lang din yan. Okay? Ngayon, kung magkakaroon ka ng disabling injury, this time, you would now have to compute for the frequency rate and severity rate. Okay? And, of course, pag natapos mo na itong data na to, makikita nyo po dun sa pinakababa, anong nakalagay dyan? General Manager. So, kailangan po, pirmahan po ito ng company's General Manager, the owner, or the CEO. So, dapat po mapirmahan niya yung document na yan bago po natin ipasa sa DOLE. Okay, so after nyo matapos and ma-accomplish ng kumpleto itong form na to ng AEDR at napirmahan na po ng company General Manager, company President, or company CEO, pwede na tayo magpasa. Okay? Meron tayong options. Okay? Number 1, medyo sa ngayon, ito po ang mas preferred ng DOLE. I-submit po natin ito online. Okay? So, pakicheck na lang po yung link. Okay? Kung saan po natin pwedeng i-submit online itong AEDR po. Okay? And another option, kaya lang if pwede na tanong nyo muna sa DOLE Regional Office niyo if pwede na, is mag-submit tayo ng report face-to-face. Okay? Kumbaga, pupunta ka mismo sa opisina nila. Okay? So, kung sakaling ganun man yung option nyo, and kung sakaling pwede nang gawin yon, okay, prepare kayo ng 3 form, kasi po, kukunin nila doon yung 2. Okay? One is for their record, isa po is para sa BWC. Ngayon, yung isa, yun yung receiving copy nyo. Patatakan nyo po yun ng receive. Okay? So, again, 2 paraan yan. Verify nyo muna po sa DOLE Regional Office, ano bang mas prefer nila? Online ba sa ngayon? Or pwede tayong mag-submit ng face-to-face. And isa pa pong madalas na tinatanong sa akin, no, required ba na si safety officer talaga ang, kung sakaling pwede, kung sakaling pwede mag-submit ito doon mismo sa report, sa office po ng DOLE, no, pupunta ka doon, sasubmit mo, required ba talaga na si safety officer pa talaga ang pumunta? Actually, hindi naman required. Pwede nyo naman itong ipautos na lang or ipakisuyo sa ibang kasama natin. Pero, medyo mas okay po kasi if si safety officer mismo ang pupunta ron, para just in case merong sudden or biglang comment, no, yung ating DOLE Regional Office, mas may intindihan po natin. Kasi kung hindi po safety ang pupunta ron at may maging comment si DOLE, just in case lang naman, baka hindi po siya makasagot kagad. Kung tayo mismo nandun, baka masolusyonan din natin on the spot, baka pagpasa agad. Okay, so again, hindi naman sinasabi na si safety officer talagang mag-submit mismo, pero medyo may advantage pag ikaw ang pupunta. Kasi kung may concern man, mas maririnig mo, ikaw mismo, mas masusolusyonan mo as a safety officer yung comment or concern ng DOLE. And of course, no, wag nyo rin po kakalimutan, itong madalas din comment ng DOLE, no, yung AEDR nyo must be aligned doon sa annual medical report ninyo na another mandatory requirement, and sa mga WAIR, the Work Accident Illness Report na sinasabit nyo monthly. Siyempre, connected po lahat yan. Remember, ang AEDR is the overall summary
Okay? So, lahat ng mga dineclare nyo dyan, dapat merong corresponding WAIR or magre-reflect dun sa ating AMR. Dapat connected po lahat yan. Okay? So, ano bang benefit, no? Ba't ba natin kailangan gawin niyang AEDR na yan? Ba't ba pinapagawa sa atin yan? Okay? Kung i-analyze po ninyo, so, hindi lang naman po to actually for us just to comply. Tingnan nyo po kung anong value ang meron ng AEDR. It will give you, no, a bigger picture. Paano ba tayo nag-perform sa health and safety last year? Kasi makikita nyo dyan, no, ilan yung aksidente natin. Okay? Aksidente na disabling, hindi nakabalik within 24 hours. So, medyo yun yung matitindi. Okay? Yun dapat hanggat maaari yung hindi pwedeng mangyari. And ilan yung non-disabling na maaaring hindi maiwasan. Okay? Pero of course, safety tayo. Gusto natin zero lahat yan. Zero injury, zero illness. So, magkakaroon ka ng idea the whole year. No? Ilan ba naging aksidente natin? Ilang bang injuries na meron tayo? Yun po ang kagandahan ng AEDR na to. Tapos, if you will be considering also the frequency rate and severity rate, magkakaroon ka ng guide. Nasa ganitong 1 million man hours pala, ganito yung ine-expect naming injury, ganito yung ine-expect naming days lost. So, maaaring hindi maganda pag ganon. Okay? So, magkaka-idea ka. Or, pwede mo na ikumpara every year. No? AEDR mo last year, AEDR mo this year, ganon. Kumpara mo, nag-improve ba? Okay? But again, take note, safety officers, maaaring bumaba nga yung injury mo, pero para sa akin kasi, hindi pa rin ako satisfied doon. Dapat zero pa rin talaga. Okay? So, yan ang halaga ng AEDR. Nagkakaroon tayo ng idea the whole year. Paano ba tayo nag-perform? No? Gaano ba karami yung aksidente? Or totally, wala ba tayo naging aksidente last year? So, that's it. Okay? So, again, maraming salamat po uli, no? Sana po may natutunan po tayo sa topic natin ngayon, okay? Which is the Annual Exposure Data Report. So, again, ako po uli si Reg Basco. Okay? Manatiling ligtas, alamin, pag-aralan, makipagkwentuhan. Okay? Salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na episode po natin.